Hallelujah. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos, siyang naghahangat ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mong katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitan, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang na patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mabais. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluduhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang silantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang aming Diyos na nasa langit, Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa araw na ito na ginawa mo sa buhay namin. Salamat po, O Diyos, sa napakagandang pagkakataon na muli ang iyong mga salita ay amin pong maibabahagi, may hahayag sa pamagitan po ng live na internet ito. Dalangin po namin na muli mong basbasan sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na siyang manguna sa lahat ng bagay na magaganap. At upang patuloy kami na kalugdan mo, Panginoon, patuloy mong siya sa atin ang aming puso, nang sa ganun ang aming puso ay maging malinis, kaaya-aya sa iyong harapan, na taniman ng iyong mga salita sa mga kapatid ko po na ito yung makikinig, mapapakinggan ang mensahe pong ito ayon sa inyong mga salita.
Patuloy mo pong pagpalain, Yahweh, ang iyong lingkod na maging daluyan na yung mensahe ayon sa iyong mga salita sa araw na ito upang maging pagpapala sa mga makapakinig nito. Dalangin din po namin, Panginoon, ang iyong mga salita na may patuloy na tumimos sa mga makapakinig nito at maranasan ang kapangyarihan pagpapala ng iyong mga salita. Dalangin po namin na patuloy po pagpalain ang studyong ito na ginagamit upang may hayag ang iyong mga salita, ang pamilya Garces, ang pamilya Abiba. Dalangin po namin na patuloy mong pagpalain ka ng buhay upang patuloy, O Diyos, na magamit ang studio po ito na may hayag ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, at ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoon Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Muli mga kapatid, isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay isa namang pinagpala ng Diyos sa buhay natin upang patuloy natin na pagsalusaluhan ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, katugunan sa lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong buhay, sapagkat alam po namin mga kapatid na sa pagdating ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng iyong pakikinig ay patuloy po na ang kanyang kalooban ay may hayag na siyang patuloy na maghari sa ating pong mga buhay. Kaya sandaling ito mga kapatid, ang iyong pong lingkod patuloy na gamitin muli ng Diyos sa araw na ito para may hayag ang kabutihan ng kanyang mga salita. At bago po lahat, ang lahat ay ating pong tutunghayan muli ang salita ng Diyos na kung saan ay ating pong pagsalusaluhan. Ang salita ng Diyos ay ating hahanguin sa sulat po ni Santiago, Kabanata 1, ang talata ay 2 hanggang 3. James chapter 1 verses 2 and 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Mga kapatid ko po kay Kristo, ito po ang salita ng Diyos. Hallelujah! Salamat sa Diyos, brothers and sisters in Christ, sa kanyang mga salita. At sa araw na ito, muli kayo pong lahat ay aking binabati, saan man kayo naruroon, naabutan ng tinig ng Diyos, salita ng Diyos. Sa araw na ito mga kapatid, nawa ay patuloy pong kayo ay inaanyayahan sa araw na ito upang ibigay ang ating mga pandinig para sa salita ng Diyos, sapagkat alam ko po na sa araw na ito ay muling may inihanda ang Diyos na pagpapala para sa bawat isa sa atin. Amen po. Kaya yan lang po kayo, makikinig at ang mensahe ng salita ng Diyos ay ating pong pagninilayan, ating pong pagsalusaluhan na maging pagpapala sa ating pong buhay. So mga kapatid ko po kay Kristo, ang salita ng Diyos na ating pong pinakinggan, mga kapatid, ay ang mga pagsubok. Kasi nga po ang mga nakakaranas at nakaranas na po ng pagsubok, trials. Amen. So, ang aking pong ibabahagi ay aking pong pumamakitang joy in the midst of trials. No? Joy in the midst of trials. Sabi kasi ng salita ng Diyos, magalak kayo kapag kayo'y dumadanas ng iba't ibang pagsubok. Amen. Sa buhay natin mga kapatid, ang
Ang pagsubok ay talagang isang bagay na hinayaan ng Diyos. Maaaring nung wala pa tayo sa Panginoon, ay hindi pa natin lubos na nauunawaan ang mga bagay na ito. Kung ito ba ay pagsubok o problema, kung bakit hinahayaan ng Diyos sa buhay natin. Subalit mga kapatid, kaya ang buhay natin kapag dumarating mga pagsubok, ano ang ating pong nararanasan? Of course, kahirapan. Mahirap po sa tinatawag po natin na pagharap sa mga pagsubok na ito. And of course, yung kalalagayan ng ating puso. Amen? Usually kapag meron kang pagsubok, nahihirapan ka, talagang hindi ka makangiti. Hindi ka masaya, brothers and sisters in Christ. Amen po? Siyempre, kapag may sakit ka, paano mo magagawa ng masaya? Bihira lang yung nakangiti na mayroon pong matinding sakit o karamdaman. Kung mayroon kang pangangailangan na wala sa iyo, talaga namang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Magwo-worry ka, brothers and sisters in Christ. Ganun po lagi ang reaction natin pagdating sa pagsubok. Now, kung tayo po ngayon ay naglilingkod na sa Panginoon, ibig sabihin, nakilala natin ang Diyos, nakilala natin ating Panginoong Jesucristo, at tayo na po ay naglilingkod, katulad po natin ngayon, nandito na po tayo sa ministry ni El Shaddai, ay mga mananampalataya na. Amen? Alam ko po na mas maliwanag na yung bagay na pagdating ng pagsubok sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Pagsubok na hinahayaan ng Diyos sapagkat mayroon po siyang napakagandang layunin na dapat natin harapin ang mga pagsubok nito, ang mga trials na nararanasan natin bawat araw-araw sa ating pong paglilingkod sa Kanya. At ano po ang katugunan ng Diyos pagdating po ng pagsubok natin pong haharapin? Sabi niya, magalak. Hello? Kaya kapatid, sa araw na ito, kung meron kang pagsubok, gumiti ka lang. Amen? Gumiti ka lang. Sapagkat may layunin ang Diyos. Meron po siyang nais, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya naman sabi niya, even in the midst of trials, magalak. Amen po. Na anong ibig sabihin nito mga kapatid? Maaring hindi natin maunawaan kung minsan, ibig sabihin, Brother Greg, kung meron akong pagsubok, magagalak pa rin ako. Sasaya pa rin ako. Oo, sabi ng salita ng Diyos magalak ka kahit na dumadanas ka ng iba't ibang pagsubok. Siyempre, iba't ibang pagsubok ang ating pong nararanasan, mga kapatid, para makita natin kung ano yung mga bagay na papakita ng Diyos sa atin. Kasi in many ways, ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay sa buhay natin. At ang isa sa Kanya po pong hinahayaan ay yung pagdating ng mga pagsubok sa buhay natin. Amen po? So, nana po ba kayo? Kung bakit po nais ng Panginoon na magalak tayo lagi kahit sa gitna ng pagsubok, brothers and sisters in Christ. Yan ang salita ng Diyos ngayon na dumating sa iyong puso upang gaano man katindi, gaano man kalaki, gaano man karami ang pagsubok na iyong nararanasan, nais ng Diyos na ikaw ay ngumiti pa rin. Nais ng Diyos na ikaw ay magkaroon pa rin ng kagalakan sa iyong puso. Amen po. Bakit po, brothers and sisters in Christ? Una, dahil bawat pagsubok, kasama natin ang Diyos. Anong ibig sabihin ng Diyos sa Kanya po mensahe ito, mga kapatid? Na sa gitna ng pagsubok sa buhay natin, mga kapatid, laging andyan ang Diyos. Hindi po niya tayo iniiwanan, hindi po niya tayo pinapabayaan.
Marami kasing mga tao ngayon, sabi nga, parang hindi na ako minamahal ng Diyos kasi dami ko ng ganito naranasan na pagsubok. Amen. Pero sa totoo lang, brothers and sisters in Christ, again po nating tandaan na anumang pagsubok na dumarating sa buhay natin, lagi nandyan ang Diyos. Bakit sinabi ko po na lagi nandyan ang Diyos? Dahil pag dumating ang pagsubok, dahil nandyan lagi ang Diyos, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos na nais po niyang dumating sa buhay natin kapag dumarating ng pagsubok, mga kapatid, na kung saan talaga namang ang mga bagay na ito ay hindi natin nakakayanan. Bakit hindi mo ngayon ipagkatiwala sa Diyos kung ano man yung pagsubok na nararanasan mo ngayon? Na ibig sabihin, ang nais ng Diyos, pag may pagsubok ka sa buhay, wala kang ibang gagawin kundi ang magpakumbaba sa harapan ng Diyos, lalapit sa harapan ng Diyos at sasabihin mo, Lord, hindi ko na kaya, isusuko ko na po ang lahat, ikaw na ang bahala na tutulong sa aking nararanasan pagsubok. Amen? Na ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo na malapit sa Panginoon tuwing may pagsubok, ang kagalakang ito ay laging may Diyos na handang tutulong sa anumang pagsubok na iyong nararanasan. Amen? Bakit tayo tutulungan ng Diyos? Tutulungan tayo ng Diyos sapagkat, sabi ko kanina, hindi natin kayang harapin. Hindi natin alam kung paano natin haharapin ang mga pagsubok. Kaya sa paglapit natin, mga kapatid, tuwing may pagsubok, sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya, bigyan mo ko ng karunungan. Ano ba ang aking gagawin? Paano ko ba haharapin ang pagsubok na ito? Yan. Nakikinig ang Diyos sa iyo, mga kapatid, na mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos upang ikaw ay kanyang handang tulungan. Alam ng Diyos kung ano ang kapasidad natin. Alam ng Diyos kung ano ang kakayahan natin, kung ano makakaya natin. At kung mayroon ng mga bagay na hindi mo na makakaya dahil sa mga bagay na inapagsubok sa buhay mo, then yan ang panahon na upang lumapit ka na sa Panginoon sapagkat andyan lang siya naghihintay upang ikaw, kapag ikaw ay tumawag, laging nakikinig at ang kanyang tulong ay kanyang ibibigay sa iyo upang mapagtagumpayan mo anuman ang pagsubok. Amen. Purihin natin si Yahweh Shaddai. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So, tandaan natin, bawat pagsubok, kasama natin ang Diyos. Huwag niyo pong kakalimutan iyan. Amen. Kaya sa aking paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, of course, ako rin nakakaranas ng mga pagsubok. Kung pagsubok ang pinag-uusapan, wala pa nung ako ay naglingkod. Noong nagsimula ako, binata pa ako noon na nagsimulang naglingkod kay Yahweh Shaddai hanggang sa dumating yung mapapangasawa bibigyan ng Diyos sa aking buhay. Hanggang sa nagkaroon na po kami ng mga supling. At hanggang ngayon, mga kapatid, nandiyan pa rin tinatapo natin mga pagsubok nating pong nararanasan. Brother Greg, di ka pa ba nagsawa sa mga maraming pagsubok na yung naranasan? Mga kapatid, pinapasalamatan ko ang Diyos kahit man dumarating ang mga pagsubok. Amen po. Kaya kapag lumalapit ang ating sister wife, of course, alam mo naman ang puso ng ating asawa, mga kapatid kay Kristo, kapag mayroon ng mga bagay na dumating na mga kahirapan, na mga bagay na kailangan, brothers and sisters in Christ, lagi po nilang sinasabi sa atin. At ano naman aking pong tugon sa Kanya? Lagi pong sinasabi, kapatid, don't worry, be happy. Amen? Ang ibig sabihin ay magalak ka. Alam ko na may gagawin ng Diyos
sa bagay na iyan na yung nararanasan, na ating nararanasan. Ada sa Sister si Christ. Kaya sabihin mo ngayon sa iyong sarili, don't worry, be happy. God will make a way where there seems to be no way. Amen. May magagawa ang Diyos sa buhay, sa bawat pagsubok nating nararanasan, mga kapatid ko kay Kristo. Amen. So lagi po natin tandaan, joy in the midst of trials. Merong kagalakan sa gitna ng pagsubok, sapagkat bawat pagsubok, andyan ang Diyos na laging handang tutulong sa atin. Amen. Hindi lang ang Diyos handang makinig sa atin, mga hinaing, pagdating po sa mga pagsubok sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Kaya naman ang pagsubok na nararanasan ngayon, kapatid, hindi hikayat ka ng salita ng Diyos na lumapit na sa Diyos, sapagkat si Yahweh Shaddai, ang Diyos na higit sa sapat, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na hindi nagbabago noon magpakailanman, ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na laging naglalaan sa lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay na ito, maging sa buhay na hinaharap, mga kapatid, ang siya lamang makakatulong sa ating pong mga pagsubok upang ito'y ating mapagtagumpayan. Amen. Purihin natin si Yahweh Shaddai. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So yun po ang una. Bawat pagsubok, kasama natin ang Diyos. Kaya tayo po'y magalak lagi. Joy in the midst of trials. Pangalawa, bali sa Sister si Christ, joy in the midst of trials. Why? Sapagkat bawat pagsubok, amen, bawat pagsubok, may nakalaang pagpapala. Hello? Bawat pagsubok, may pagpapalang inilaan ang Diyos. Amen? At ito po ay isang bagay ba sa Sisters in Christ na gustong ipakita ng Panginoon na bagamat makaranas tayo ng mga kahirapan ito, pero tandaan po ninyo, mga kapatid, sabi nga po ng salita ng Diyos, na makaranas tayo ng kalungkutan, kapigatian, o paghihirap sa maikling panahon, in a short span of time. Anong ibig sabihin ng Panginoon ito, mga kapatid, sa mga salita na ang tayo makaranas ng mga pagsubok na ito sa maikling panahon. Nang ibig sabihin nito, mga kapatid, lagi nating tandaan, kung may simula ang pagsubok, mayroon ding katapusan. At ang katapusan na iyan, mga kapatid, ay ang ibig sabihin, bada sa Sister Christ, sa Diyos, nagtatagumpay. May tagumpay. Amen po. At sa bawat tagumpay, sa mga pagsubok na ating hinaharap, lagi po nating tandaan, may nakalaan na blessing, may nakalaan na biyaya ng Diyos sa bawat isa na karapat dapat na kung saan ay talaga namang nagtagumpay sa mga pagsubok na kanya pong naranasan, mga kapatid ko kay Kristo. Amen po. Yan yung sinasabi natin na there is a blessing after the storm. May pagpapala pagkatapos ng bagyo. Amen po. Naalala ko muli yung isang bagay na naranasan ko po sa buhay na ito, mga kapatid. Hindi ko na po alam kung anong bagyo iyan. Yung huling bagyo na sumalanta dito sa northern part, mga kapatid ko po kay Kristo, na kung saan ay napakalakas din. Malakas po yung hangin dito sa atin, pero yung ulan medyo mahina-hina lang, ano? Di kumpara doon sa ibang lugar na napakalakas ang ulan, napakalakas pa ang hangin. Pero dito sa atin noon, napakahina yung ulan, pero malakas naman ang hangin. Naman, at nung pagkatapos po ng bagyo, mga kapatid, nag-leads po ako sa aming bahay doon sa
pagbakuran sa gilid ng aming bahay at sa harapan ng aming bahay, mga kapatid, nakita ko po yung isang puno ng atis na kung saan ay talagang naman dahil sa hangin ay na utol o kaya nabali yung ganyang mga sanga bali sa kasat. Habang ito po aking naalis, yung mga nabaling puno o sanga nito, mga kapatid, ay may nakita po ako doong parte na dalawang bunga niya. Amen. At yung bungang dalawang iyon, hindi ko akalain na may bunga siya. Nakita ko lang siya nung after po ng bagyo, mga kapatid ko po kay Kristo. Ay yung dalawang bunga ng atis na yun na hindi ko nakita halos nung wala pang bagyo, nakita ko lang nung after the storm o yung bagyo, mga kapatid. Ay kinuha ko na po at ito'y aking pong hanggang sa po ay pwede na pong kainin, no? Hanggang sa siya po ay malambot na bali sa sisters in Christ. Amen. Kung titignan po natin, talaga naman napakaliit na nakalalagay ng buhay natin. Napakalaking mensahe ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid, na talagang may pagpapala pagkatapos ng bagyo. Amen. So mga pagsubok, sari-saring pagsubok, iba't ibang pagsubok, mga kapatid, na katulad po ng bagyo. Yan ay mga bagyo ng mga pagsubok ng ating pong buhay. Pero tandaan po natin, bawat pagsubok na ating pong mapagtagumpayan, laging may nakalaan na blessing para sa mga karapat dapat na humarap ng pagsubok at napagtagumpayan sa tulong ni Yahweh El Shaddai. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Praise the Lord. Talaga namang napakabuti ng Panginoon sa atin na kahit yung mga pagsubok natin nararanasan ay ginagamit niya upang ito ay ating maranasan ang kanyang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung ang iyong pananaw, mga kapatid, sa mga pagsubok na iyong nararanasan ngayon ay parang hirapan, pero tandaan po ninyo, bawat pagsubok natin po mapapagtagumpayan ay meron pong blessing. Amen? May pagpapala na inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, at yun ang bagay na ikagalak natin even in the midst of trials. Yun ang dapat nating ikagalak, kasaya sa mga bagay na naranasan natin, pagsubok, sa kabila ng pagsubok, mga kapatid, after the storm, after the trials, after persecution, darating ang biyaya ni Yahweh El Shaddai. Amen po. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, ano man yung mga pagsubok nating nararanasan, sige lang, harapin mo lang yan. Maaring at talagang mayroon pong inilalaan ng Diyos para sa iyo. Amen po. Amen. Kung ano man yung bagay na hirap o pait na yung nararanasan, hindi pong tandaan, kung may simula yan, mayroon din katapusan. May katapusan yan dahil tayo po'y pagtatagumpayan yan sa tulong ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. So lagi po natin tandaan, bawat pagsubok ay may inilaan ang Diyos na pagpapala. Kung gusto ng pagpapala, ayan, sumigaw po sila basta pagpapala. Pero pagsubok, sigaw pa rin. Praise the Lord pa rin. Salamat sa Diyos pa rin, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord, for the trials na pinarans mo sa amin, sapagkat ito ang paraan mo upang dumating ang inilaan mong pagpapala ng bawat isa sa amin.
Amen po. Kaya, nung ako po ay naglingkod sa Panginoon, talaga naman mga pagsubok na ating naranasan, brothers and sisters in Christ, bagamat alam ko po na hindi ito madali, talaga namang kung minsan manghihina ka na, kung minsan inisip mo ayaw mo na tumuloy sa paglilingkod. Amen. Lalo na nung una pa man, no? Kung karanas ka ng pagsubok, kung titignan mo na parang bata-bata pa yung pananampalataya mo, hindi pa katulad ngayon. Although alam ko po na lagi ang Diyos ay talagang pinapatibay ng ating pananampalataya, pero dumarating na rin ang pagsubok. Salamat sa Diyos mga kapatid, napakabuti ng Panginoon sapagkat mayroong Diyos na kinilalapitan, at alam ko po na mayroong inilalaan ang Diyos sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Kung hindi man tayo, yung mga susunod sa atin. Kung mayroon kang anak, yung mga anak mo. Amen. Katulad ng ating mga anak, brothers and sisters in Christ. Amen po. Hallelujah. Purihin natin si Yahweh Shaddai. So yun po ang pangalawa, mga kapatid. Yung una kanina, bawat pagsubok, kasama natin ng Diyos. So, rejoice. Pangalawa, bawat pagsubok, may pagpapalang inilaan ng Diyos. Amen. At ang pangatlo, brothers and sisters in Christ, the third, kung bakit po tayo magalak sa gitna ng mga pagsubok na ating nararanasan sa buhay natin ay sapagkat bawat pagsubok tumatag ang ating pananampalataya. Amen. So ito po yung hindi natin naunawaan pa noong wala pa tayong pananampalataya. Kahit alam man natin na may Diyos, pero sa totoo lang, yung tinatawag po natin na pagtitiwala sa Diyos, trusting in the Lord, in God, ay talagang kung minsan napakahirap unawain mga pag dumating ang mga pagsubok. Pero ngayon na tayo po naglilingkod sa Panginoon, na tayo po ngayon ay nakapakikinig ng kanyang mga salita na nagbubunga ng pananampalataya sa ating paglilingkod kay Yahweh Shaddai, ay alam na natin kung bakit dumaranas pa tayo ng mga pagsubok. Amen po. Kaya sabi ng salita ng Diyos natin po napakinggan kanina, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. So kung nais natin na patuloy na maging matatag, matibay ang ating pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, anumang pagsubok natin kung maranasan o mararanasan, harapin natin yan upang tayo po ay magtagumpay. Amen. Sa ganon, ang kalooban ng Diyos ay maging matatag ang ating pananampalataya. Amen po. Sapagkat alam natin na sabi ko kanina, hindi tayo mababayaan ng Diyos. Amen. Mapapatunayan natin na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Mapapatunayan natin na ang ating pananampalataya, ang Diyos ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Isang Diyos na kung saan ay talaga namang nandyan lagi nagtuturo sa bawat isa sa atin sa lahat ng bagay, brothers and sisters in Christ. Amen po. Kaya kung nais mo na patuloy na tumibay ang inyong pananampalataya sa Panginoon, na nais mo na patuloy ng iyong pananampalataya, mga kapatid, ay kailanman hindi susuko, kailanman hindi mawawalan, then tanggapin mo, harapin mo kung ano man ang pagsubok na hinayaan ng Diyos sa buhay mo, sapagkat nais ng Diyos, kalooban ng Diyos, na tayo po ay tumatag, matibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen po. Kaya nga po,
may mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Kaya wag kang mawalan sa gawain ng Panginoon. Kung may oras ka, may panahon ka, pupunta po kayo sa gawain ng Panginoon. O ano man yung mga salita ng Diyos na ipapahayag. Pagdating po sa salita ng Diyos, mga kapatid, lagi po ninyong ilaan ang inyong puso sa pagkikinig, pagtanggap ng kanyang mga salita. Sapagkat alam natin na ito'y nagbubunga ng matatag na pananampalataya. Yung ating pong napapakinggan na salita ni Yahweh El Shaddai. Amen po. Kaya sa mga pagsubok na ating naranasan, mag-alak pa rin tayo sapagkat alam natin ang kagalakan doon yung tinatawag natin na maging matatag ang ating pananampalataya. May ginagawa ang Diyos sa ating pananampalataya sapagkat mga kapatid, lagi niyo pong tandaan ang isa sa bagay na kung saan titignan ng Diyos pagdating ng huling araw, pagdating ng huling hininga mo, kung hindi mo mararagnan ang huling araw, mga kapatid, ay yung taong nananampalataya sa Diyos. Yung taong may pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi ng salita ng Diyos, pagdating ng anak ng tao, meron kayo siyang makikita nananalig sa Kanya, nananampalataya sa Kanya. Meron sapagkat isa ka ngayon kung saan kahit dumaranas man ng maraming pagsubok sa buhay mo, kapatid, hindi ka pa rin nanatili sa pananampalataya sa Diyos sapagkat alam mo na kung saan nakakaranas ka ng pagsubok sa buhay mo, nandiyan ka pa rin nagagalak sapagkat tumitibay, matatag ang iyong pananampalataya kay Yahweh El Shaddai. Amen po. Kaya mga kapatid, brothers and sisters, sama kayo ngayon naroon sa inyong mga tahanan kung saan ay napakinggan ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, ang mensahe ng salita ng Diyos na nagsasabing magalak tayo lagi kahit sa gitna ng mga pagsubok. Makaranas man tayo ng iba't ibang pagsubok. Bakit? Sapagkat alam natin na bawat pagsubok diyan na ng Diyos, kasama natin ang Diyos. Bawat pagsubok may inilalaan si Yahweh El Shaddai. At bawat pagsubok matatag, bawat pagsubok na kung saan nagtatagumpay tayo na pagtagmay natin, tumatatag ang ating pananampalataya. Amen po. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen po. At sa araw na ito, mga kapatid, sa araw na ito, ano man mga pagsubok nating naranasan, lalo sa sisters in Christ, ay ipagkatiwala natin ngayon sa Diyos. Amen? Yung bagay na hindi mo na kaya, kung sasabihin mo ngayon na hindi mo na kaya, isuko mo na yan sa Panginoon. At ipagkatiwala na lang sa Kanya. Tutulungan Kanya maharapin ang pagsubok na yan. Tuturuan Kanya sa araw na ito kung ikaw ay lalapit ngayon sa Panginoon. Amen po. Saan man kayo naroon ngayon sa araw na ito, sa pamagitan po ng tinig na ito, ay tayo po'y lalapit na may buong pagtitiwala sa Panginoon. Amen po. Nakahanda na po ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. So, sandali pong ito, tayo na po'y dudulog sa Panginoon, ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa Kanya. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at makapangyarihan sa lahat, Yahweh Shaddai, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyong mga salita na muli mong inihayag sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala ng iyong mga salita na muli mong inilaan sa araw na ito sa aking mga kapatid, na kung saan Yahweh Shaddai, batid po po ang mga iba't ibang pagsubok na kanilang nararanasan sa kanila pong buhay.
Nawa o Yahweh sa kanila pong pag ikinig ngayon ng salita ng iyong salita, nawa ay patuloy na pinag-ipagkatiwalag na po nila ang kanilang buhay. Ganon din ang kanila pong naranasan pagsubok, sapagkat Yahweh, nanalig po sila, Panginoon, na sa araw na ito, ikaw ang siyang makakatulog sa kanila. Kaya naman sa araw na ito, marapatin mo na sa mga pagsubok na iyan, na kanilang mapagtagumpayan, ay ipagkakalob ang bawat mga katugunan ng kanila pong pumakahilingan sa dalipong ito. Bakbalahin mo na po ang bawat isa dito, Panginoon, na napakinggan ng iyong mabuting iyong mga salita. Sa dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo kong gabayan po sa tulungan sa mga bagay na kanilang nararanasan ngayon. Ano mang klase ng pagsubok na iyan, O Yahweh, dalangin ko po na maghimalakas ang iyong buhay. Dalangin ko nito, Panginoon, na sa mga kanila kong naranasan, sakit man o karamdaman, O God, I pray na sa pangalan ng aking Panginoong Hesus, ay patuloy na magtitiwala sila ng lubos sa buhay, upang ipagkaloob nawa sa kanila ang lubos at ganap na kagalingan. Kaya pagpalain mo na po, Panginoon, ang bawat isa na nakapakinig nito, ng mensahe, ayon sa inyong mga salita, naway dumating sa kanila sa araw nito ang iyong pagpapala. I-bless mo na rin po, Panginoon, ang patuloy na ginagamit mo, ang studio pong ito na kung saan ay i-bless mo sa lugar na ito, Panginoon, sa panggitan po ng aming mga kapatid, ang aming kapatid na si Sister Stella Garces nasa ibang bansa, ang po na kanya pong mga mahal sa buhay na sinandyan. Ganun din po, Diyos, ang patuloy na patnubay mo sa kanila sa ibang lugar, ang kalusugan at kalakasan, ano man ang kanilang kahilingan sa dalipong ito, naway patuloy na pagkalob sa kanila. Ganun din po, O Diyos, ang kanila pong mga naiwang mahal sa buhay dito, sina Sister Mary Ann, ang kanyang mga anak, Panginoon, patuloy na pagpalain mo po siya, ang kanyang pagtatrabaho. Ganun din po ang kanya pong mga anak sa kanyang pag-aaral at paghahanap ng trabaho, ano man ang kanyang mga plano sa buhay, nawa O Yahweh, patuloy na ipagkaloob ang kadugunan at kung ano man ang mga pagsubok na kanilang maranasan, patuloy mo po silang samahan upang sila'y magtagumpay at magtagumpay ang bawat hangarin po nila, Panginoon. Bless mo na rin po, O Diyos, ang bawat isa na anuman ang kanilang makahilingan, abutin nawa sila, Panginoon, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Yahweh Shaddai, salamat po at patuloy niyo pagpalay na kabuuan ng El Shaddai Ministry, Yahweh, sa lahat ng mga ginagamit po dito sa lugar ng PFCC 2 Ilocos Sur Abra, mula sa aming pong disciple head at sa lahat ng mga preachers and council at workers sa bawat chapters and prayer group. Yahweh, salamat po at pagpalain mo na po ang kanilang mga pinagpupunan, mga alay, tanggapin at balik na higitpas ko ng mga inaasahan sa buhay sa iyong banal na gawain. Salamat po ng marami, Panginoon, at amin na pong inihayag ang katugunan, answered prayer in Jesus' name. Kaya naman, ibinabalik na po namin ang lahat ng kapurihan at karangalan ay tanging sa iyo lamang, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santong. Amen and Amen. Praise God. Dahil answered prayer tayo po ay magpasalamat kay Yahweh El Shaddai. Amen po. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One, to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong.
Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the sick say, I am healed, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus.